Meron akong mga nabili sa Colors kagabi nung pumunta kami ni tita. Ayan, mini planggana siya. So, ganito yung itsura niya. 20 pesos lang isa nito. So, ang plano kong gawin ay yan yung pagtataniman ko ng mga aquatic plants natin para iba-ibang aquatic plants per planggana. So, ang mangyayari dun sa baba ng pond, nakalatag lang yung mga plangganang yan. Meron tayong gagamiting mixture ng sand at aqua soil. Yun yung magiging substrate ng ating mga aquatic plants dito sa ating drip plant box. I am planning to clear out itong mga bakopang to kasi meron tayo dyang dalawang plant box dito. Isang plant box na to, tapos may isa pang plant box dun sa Pennyworth. Gusto ko taniman yan ng jungle vallisneria kasi medyo malalim yung plant box na yun. Tapos the rest nitong mga maliliit na planggana iba-ibang mga aquatic plants. Siguro dalawa for bacopa, dalawa for Ludwigia repens. Tinititigan ko pa lang yung mga ililipat ko na halaman dun sa ating drip plant box and nalulula na ako sa dami. Tapos meron pa tayo dun, oh. Grabe. So, just to give you guys an example kung ano magiging itsura niya. So, per planggana, magkakaroon siya ng mga individual plants. So, dito, inuna ko na yung ating water lotus. Kasi po maglalagay na ako ng plants kasi okay lang naman sa kanila to and dechlorinated na yung tubig natin. Medyo mababa pa yung nalagay kong substrate pero tataasan natin yan pag nakabili pa tayo ng more substrate. Madali lang naman yan i-top off. Dito ko siya ilalagay sa gilid kasi gusto ko na nandito yung water lotus. Para nakaspread siya na pag ganun. So ang gagawin natin ay dahan-dahan lang natin i-fill to ng tubig para hindi mabulabog ang ating substrate. Puno na siya ng tubig ngayon. Tapos pag ganito na puno na siya ng tubig, dahan-dahan na natin siyang pwedeng ibaba dito sa ating pond. Kung nandun na yung ating water lotus, di nyo pa masyadong ma-appreciate kasi hindi pa naman ganun kalinaw yung tubig. And pag na-install natin yung lights, makikita nyo yan.